Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Angelita. Walang eksaktong taon. Barasan, Iloilo. Si Angelita ay panganay sa tatlong magkakapatid. Responsableng anak at maalaga sa pamilya. Siya ang nagsisilbing magulang sa tuwing wala sa tahanan ang ama't ina. Sa murang edad, nadanas na nito ang hirap, lalo na't hindi sila pinagpala sa usaping pinansyal. Ngunit madiskarteng bata si Angelita at lahat ng maaaring maitulong sa mga magulang ginagawa niya bilang ganti sa mga ito. Ngunit isang araw, Angelita, manguha ka ng tangkay ng kangkong kinahati Gloria mo. Itong batang ito nawiwili nakakaheles sa kapatid. wika ng ama ni Angelita na si Tatay Bonjing. Bonjing, ikaw na lang ang manguha doon at may ginagawa ang anak mo. Alam mo namang nagluluto ako ng agahan natin at hindi ko mahehele si Bunso. Sabat ng ina na si Nanay Pedra. O siya, sige na nga at ako na. Pero Pedra, pagsabihan mo naman yung anak mo, sunduin ako maya-maya ha, at marami ang kukunin ko. Muling wika ng ama. Tuluyan nang umalis si Tatay Bonjing. Naiwan ang mag-iina at tinatapos ang kanilang mga gawain. Mag-aalas 10 ng umagang yun. Hindi pa nakakauwi ang tatay ni Angelita. Kaya naisipan ng inang ipasundo na lamang sa kanyang ama. Magtatanghali na ng mga oras na yon at hindi pa sila nag-aagahan dahil sa paghahantay sa ama. Bagaman tama lang ang pagkain para sa buong pamilya, hindi pwedeng hindi sila magkakasabay sa pagkain na mapagkasya ito. Nay, magdadala po ba ako ng sako para sa kangkong? Ilan ho? Itong si tatay naman kasi. Pwede nang dalhin tong mga sakong to. Iniwan pa dito. Wika ni Angelita. O siya, magdala ka na lang ng 5 sako. Naku, nawili na ang ama mo. Baka sa sobrang dami niyang pinanguhang talbos, hindi niya na namalayan ng oras at hindi pa nakakauwi. Ay, itong tatay mo talaga matanda na at nagiging malilimutin. Tugon ni Nanay Pedra. O sige hunay. Muling wika ni Angelita. Habang bitbit ang 5 sako, binagtas ni Angelita ang palayan. Sa kabila naman ng taniman ay merong mga puno ng mahogani. Madalang lang itong mapadaan sa lugar dahil malayo ito sa mga kabahayan. Mabilis na binaybay ng dalaga ang daan papunta sa taniman ng mga kangkong. Habang naglalakad, hindi niya alintana ang paligid at walang pakialam kung anong mangyari sa kanya. Kampante lamang siyang naglalakad nang bigla itong natalisod ng kung ano sa daan. Aray, kailan naman nagmamadali Bakit may mga baon ng nyug dito? Ay, sino kaya ang nagkalat ng mga to? Wika ni Angelita sa sarili. Imbes na pulutin, pinagsisipa niya pa ang mga ito. Ngunit biglang napaisip ang dalaga na mapagtantong. Paano nagkaroon ng bunga ng nyug sa daan? Gayong wala namang gaanong puno sa paligid. Puro mga mahogani ang naroon sa lugar. Nang makalagpas sa lugar na yon, biglang nanginig si Angelita. Pakiramdam niya ay may kung anong malamig na hangin na sumuob sa buong katawan. Halos takbuhin ng dalaga ang kinaroroonan ng ama. Ngunit sa hindi malamang dahilan,
Bigla na lamang nang hina at nawalan ng malay si Angelita. Anak, Angelita, Diyos ko, ano bang nangyari sa'yo, anak? Wika ni Tatay Bonjing. Tay, tulungan niyo po ako. Tugon ni Angelita. Diyos ko, paano ka ba, anak? Tara na at kaya mo pa bang tumayo? Nako, pahihirapan ng tatay magkarga sa'yo, anak. Alam mo namang matanda na ang tatay mo eh. Wika ni Tatay Bonjing. Pilit na minumulat ng dalaga ang mga mata. Sinusubukang igalaw man lang ang katawan. Pero laking pagtataka ng dalaga. Dahil pakiramdam niya ay may nakadaga na kung anong mabigat na bagay sa katawan. Wala namang pagpipilian ang ama. Kaya binuhat siya nito pauwi ng tahanan. Ngunit dahil sa katandaan, hindi naging madali ang kanilang naging pag-uwi. Nararamdaman din ng ama ang bigat ng anak na meron ngang nakadagan. Pedra, nasan ka? Tulungan mo kami. Diyos ko, anak, nasa bahay na tayo. Sandali na lang ha. Maahis din natin to. Wika ni Tatay Bonjing. Bonjing, ano bang nangyari sa anak mo? Diyos ko, anong gagawin natin? Malayo pa ang ospital dito. Wika ni Nanay Pedra. Pedra, hindi ospital ang kailangan ng anak mo. Madali ka. Tawagin mo si Densyo sa kabilang baryo. Albularyo, Pedra. Albularyo ang kailangan natin. Muling wika ni Tatay Bonjing. Sakay ng habal-habal. Binagtas ni Nanay Pedra ang kabilang baryo at nang marating ang tahanan ng manggagamot. Walang ano-ano'y sinabi niya ang nangyari sa anak. Kaagad naman itong nagayak para samahan si Nanay Pedra. Dala ang mga kagamitan sa panggagamot. Binagtas nila ang daan pauwi sa tahanan ni Angelita. Bagaman may pag-aalangan si Nanay Pedra sa manggagamot, nanalig na lamang ito na mapagaling ang anak. Pagkarating sa tahanan, nagtataka si Nanay Pedra. Napaisip kung bakit napalibutan ang kanilang tahanan ng napakaraming bao. Pinapasok niya ang manggagamot. Umikot sa buong kabahayan. Tinignan kung saan ang gagaling ang mga bao. May mga maliliit at meron namang malaki na mukhang pinataob na planggana. Naku, ano bang nagawa ng anak nyo? Mahabaging langit. Madali kayo't isarado nyo lahat ng mga pinto at bintana. Pedra, kumuha ka ng maraming asin at ipalibot mo sa bawat sulok ng silid nyo. Walang lalabas. Galit sila. Galit na galit sa inyo. Wika ng albularyo sa pamilya ni Angelita. Ano bang ibig mo sabihin, Densyo? Sino ang nagagalit sa amin? Tanong ni Tatay Bonjing. Nagambala nyo mga bantay sa isang lugar. Nandito sila para ipalamang nagawa nyong pagpasok sa kanilang teritoryo. Ipagpasalamat ninyo kung magawa nating pakiusapan ng mga nilalang na yan. Tugon ni Mang Densyo kay Tatay Bonjing. Titig na titig ang ama sa anak. Habang hinihimas ang noo ng dalaga, iniisip niya na sana kung hindi niya pinusunod ang anak sa kanya, hindi sana ito nangyari. Inaapoy ng lagnat si Angelita. Minabuti ng albularyo na lagyan muna ng dahon ng bulubitoon ang noo nito. Sa pagpapatuloy ng kwento, hinawakan ng albularyo ang kamay ni Angelita. Dinama ang pulso habang nag-uusal. Tahimik lamang ang lahat ng mga sandaling yun. Kumuha ito ng kung anong bagay sa bag at nilagay sa palad habang nag-uusal. Kasabay ng pag-iihip sa mga palad, kinuha nito ang nakalagay na dahon sa noo ng dalaga at mariing dinampi ang bagay na kanyang hawak. Sa hindi malamang dahilan, nagising ang dalagita.
Iniikot ang paningin sa paligid at mukhang wala itong kaalam-alam sa mga nangyayari. Nasaan ako? Bakit ako nandito? Kawalan mo ako tao. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Ang babaeng ito ang nanggambala sa pagpapahinga namin. Dapat lang siyang parusahan. Wika ni Angelita sa kakaibang boses. Ako na ang nagpapakumbaba sa inyo mga nilalang ng kalikasan. Alam kong hindi tama ang nagawa ng dalagang ito. Ngunit wala naman siyang alam sa presensya niyo. Ako na mismo ang gagawa ng hakbang para maayos. Ano ba ang pwede naming gawin para mapatawad niyo ang dalagang ito? Hindi tayo magkalaban mga nilalang ng kalikasan. Kaya pakiusap lang. Tanggalin niyo na ang sakit at parusang pinataw niyo kay Angelita. Tugon ni Mang Densyo. Tao, kami man ay marunong tumanggap ng kamalian at pagpapatawad. Ginawa namin ito upang nang sa gayon, mailagay sa mga isip ng tao na hindi lang kayo ang nabubuhay sa mundo. Tatanggalin ko ang kung anong sumpa na tumama sa babaeng ito, pero merong kapalit. Tugon ng nilalang. Pumikit si Angelita at maya-maya lang. Sa pagbalik ng pwesto ng dalaga ay siya namang kasabay ng paghupa ng kung anong mabigat na presensya sa kanilang tahanan. Niyakap ng dalaga ang mga magulang at kwento ang nangyari. Habang nagsasalaysay, napagtanto niya na sana ay hindi na niya sinipa ang mga bao. Nanaginip siya na nasa lugar ito na napapalibutan ng maraming bato na merong buhay. Binalibutan siya at nakasukob ng telang gawa sa sutla. Dito niya nasaksihan ang kakaibang indayog na sumusunod sa tunog ng hanging humahalinghing sa katahimikan ng mundo. Pinagkalooban siya ng isang bagay na magpapaalala sa mga nangyari. Binaon ito sa kanyang pulso. Tanda ng pagsang-ayon sa mga ito. Noong inangat niya ang kamay sa bandang pulso, may kung anong markang nakaukit. Ito'y hindi na mabubura magpakailan pa man. Bago magbukang liwayway, magdala kayo ng maiaalay sa lugar. Ikakatuwa ng mga nilalang na yon kung mga prutas ang iaalay nyo sa kanila. Mabuti na lang, hindi naman mapaminsala at sadyang kinalulugda ng mga diwata ang mga duwende. Wika ng albularyo. Matapos ang araw na yon, naging maingat na si Angelita sa lahat ng gagawin at kilos. Magpasa hanggang ngayon na may sarili ng pamilya at apo si Angelita. Hinding-hindi pa rin niya malilimutan na minsan siyang maparusahan ng nilalang ng kalikasan. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Alas. Taong 1995. Probinsya ng Cavite. Ang pagtulong sa kapwa ay likas na sa ating mga Pinoy. Kadalasang maawain at mapagbigay. Ngunit naranasan mo na bang mapahamak dahil sa pagtulong sa kapwa? At ang masama pa, itinuring mo din silang pamilya. Ano ang kaya mong gawin para sa sariling kapakanan? Nag-iisang anak lamang si Alas na mag-asawang sina Rose at Ruel. Dahil sa problema sa matres, hindi na nasundan pa si Alas at nabiyayaan ng kapatid. Gayunpaman, hindi nawala ng pag-asa ang mag-asawa na balang araw. Mabibiyayaan muli sila ng Diyos ng isa pang anghel sa buhay. Binusog ng pagmamahal at aruga si Alas ng mga magulang. Kaya naman lumaki ito na may respeto at pagmamahal sa kapwa. Anak, ito nga pala si Mang Damian.
Siya ang bago nating magiging hardinero dito sa bahay. Wika ni Nanay Rose. Kumuway naman ang bata at matamis na ngumiti kay Mang Damian. Masaya po ako makilala ka, Mang Damian. Pero base po sa puti niyong buhok, may edad na po kayo ah. Hindi po ba dapat nagpapahinga na lang sa bahay ninyo? Nasaan po ba yung mga anak mo? Bakit hinahayaan kanilang magtrabaho? Tanong ni Alas. Napangiti naman ang matanda sa bata at natuwa ito sa mga sinabi niya. Nako, kaya ko pa namang magtrabaho, Alas. Wala na rin ang mga anak ko. May kanya-kanya na silang buhay. Kaya naman sarili ko lamang ang aking aasahan. Tugon ni Mang Damian. Hala, kawawa ka naman po. Mama, pwede po bang dito na lang sa bahay natin tumira si Mang Damian para hindi na siya mahirapan pa sa trabaho? Wika ni Alas. Naku, nakakahiya naman, iho. Wag na. Kaya ko naman bumiyahe pa papunta dito eh. Tugon ni Mang Damian. Delikado po kung palagi kang biyahe lalo na't madalas ngayon ng aksidente. Mas makakabuti pong dumito ka na lang po para wala ka na rin gagastusin pa. Sarili niyo po ba yung bahay na tinitirhan ninyo? Tanong ng bata. Napakamot sa ulo ang matanda dahil nahihiya ito sa kabutihan ni Alas. Hindi nga rin, iho eh. Nangungupahan lang ako pero kaya naman. Tugon ni Mang Damian. Napangiti ang bata at kagad tumingin sa ina. O di ba? Mas mabuti po kung dito ka na lang sa bahay titira. Maiipon mo pa yung sahod at maaari ka makapagpundar ng sarili mong bahay. Wika ng bata. Hindi makapaniwala ang matanda sa sinabi nito sa kanya. Ma'am, mukhang napalaki niyo ng maayos at matalino ang anak ninyo. Wika ni Mang Damian. Natuwa naman si Rose sa sinabi ng matanda at pinagmalaki nito ang anak. Kahit may kaya kami sa buhay, hindi namin sinunod sa luho si Alas. Kahit pa nag-iisa namin siyang anak. Ang gusto naming mag-asawa mapalaki siya ng may respeto at pagmamahal para sa kapwa niya. Tugon ni Nanay Rose. Saludo po ko sa mga magulang na kagaya ninyo. Sayang lang at ang mga anak ko hindi naging kagaya ni Alas. Masyado kasi akong abala noon sa pansariling gawain. Kaya yung asawa kong nagpalaki sa kanila. At dahil siguro sa pagkukulang ko, naging bastos ang mga anak ko at makasarili. Wika ni Mang Damian. Hindi nito mapigilan ang luha sa mga mata. Narinig naman ni Alas ang sinabi ng matanda. Huwag mo pong sisihin yung sarili mo, Mang Damian. Dahil unang-una po sa lahat, pasya po ng mga anak ninyo na maging ganon. Sila ang pumili sa landas na tatahakin nila. May pagkukulang ka man bilang ama pero hindi po yun sapat na dahilan para talikuran ka nila. Lalo pa kung ginawa mo naman ang lahat para mabuhay sila. Sabat ni Alas. Alam mo, iho, napakatalino mong bata. Paniguradong marami ang matutuwa sa iyo at sana hindi ka magbago. Tugon ni Mang Damian. Napangiti si Alas sa sinabi ng matanda at kagad umalis. Labis naman ang saya ng mag-asawa sa kabutihan na pinapakita ng anak. Nang mga panahong yun 10 taong gulang pa lamang si Alas. Ngunit para bang matanda na ito kung magsalita at mag-isip. Matapos ang araw na yon, nagsimula na si Damian na manilbihan sa pamilya bilang hardinero. Palagi itong kinakausap ni Alas at pinapasaya. Alam mo, Mang Damian, saludo ko sa mga kagaya mo na kahit may edad na,
Nagtatrabaho pa rin. Wika ni Alas. Wala namang ibang tutulong sa akin kundi ang sarili ko lang, iho eh. Kaya ikaw ha, magsipag ka habang bata ka pa. Sulitin mo ang bawat sandali ng iyong buhay. Ikaw ba? Anong gusto mong mangyari sa hinaharap? Tanong ni Mang Damian. Natahimik naman si Alas at napatingin ito sa ina. Ang gusto ko po, magkaroon ako ng kapatid kaso hindi pa rin nabubuntis si mama eh. Ang sabi naman ng doktor, may problema sa matris si mama kaya mababa ang tsansang mabuntis siya. Sayang no? Gusto ko sanang magkaroon ng bagong kapatid eh. Tugon ni Alas. Alam mo, mabait na bata ka kaya panigurado. Diringgin ng Diyos ang panalangin mo. Wika ni Mang Damian. Ngumiti naman si Alas at nakipag-apir kay Mang Damian. Matapos magkwentuhan, bumalik na sa trabaho si Mang Damian. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbinata si Alas at mas naging malapit ito kay Mang Damian. Mang Damian, nagpahinga ka na po ba? Mukhang matamlay ka ngayon ah. Wika ni Alas. Malungkot lang talaga ako, Alas. Pumanaw na yung panganay kong anak at hindi ko naman magawang dumalaw sa kanila dahil napakalayo. Tugon ni Mang Damian. Napatango ang binata. Nilapitan ng ina. Sinabi nito ang sitwasyon ni Mang Damian kaya naman gumawa ng paraan sila Nanay Rose upang makapunta sa libing ng anak si Mang Damian. Labis ang pasasalamat ni Mang Damian sa pamilya. Kaya naman gumawa ito ng gamot upang magdalang tao si Rose. Sigurado ka ba Mang Damian nagagana ito? Saan mo ba nakuha ang gamot na ito? Tanong ni Nanay Rose. Ang totoo kasi niyan, madam isa akong manggagamot. At bilang pasasalamat sa inyo, naisipan kong gumawa ng gamot gamit ang kaalaman ko para magdalang tao kaho. Tugon ni Mang Damian. Talaga? Naku, sana naman totoo dahil ilang doktor na ang nilapitan namin. Wala kaming nakuhang sagot. Wika ni Tatay Roel. Hindi ko naman po sinasabing gagana yan ng 100%. Pero kung magtitiwala po kayo sa biyaya ng Diyos, sigurado po kung matutupad ang dalangin ninyo. Tugon ni Mang Damian. Napangiti naman ang mag-asawa sa sinabi ng matanda. Araw-araw iniinom ni Rose ang binigay na gamot ni Mang Damian. Sinasabayan nila ito ng dasal at gayunpaman. Wala pa ring nangyari ngunit hindi huminto ang mag-asawa. Samantalang si Alas naman, nagsimula na sa kolehiyo at marami itong naging kaibigan. Hanggang sa nakilala ng binata si Raul. Mas matanda ito kay Alas ng 1 taon. Iskolar ito sa pinapasukan ni Alas at masipag. Nang dahil sa pagiging madiskarte nito sa buhay, nakuha niya ang atensyon ni Alas. Magandang araw sa iyo, Raul. Napapansin kita palagi dito ah. Nga pala, ako si Alas. Pwede bang makipagkaibigan sa iyo, pare? Wika ni Alas. Bahagya namang nahiya si Raul sa suot na damit dahil kita niyang mamahalin ang mga suot na damit ni Alas. Masaya akong makilala ka, pare. Anong nakain mo at nakipagkaibigan ka sa isang kagaya ko? Tugon ni Raul. Napakunot naman ang noo ni Alas sa sinabi nito. Anong ibig mong sabihin, pare? Wala naman akong masamang intensyon sa'yo. Kaya huwag kang mag-alala. Tugon ni Alas. Ngunit sa halip na kaibiganin ito ni Raul,
Itinulak ng binata si Alas. Alam ko na yung mga istilyo mo, tol. Sa umpisa, kunwari mabait ka. Pero ang totoo, pinagtatawanan mo lang din ako. Wika ni Raul. Matapos sabihin ang mga katagang yon, umalis na ito at hinayaan si Alas. Napakunot naman ang noo ng binata dahil hindi nito lubos maisip ang ginawa sa kanya ni Raul. Gayong nais lamang niyang makipagkaibigan. Kinabukasan, pagpasok sa eskwela nakita ni Alas na pinagtutulungan si Raul ng 3 kalalakihan. Kaya naman kagad itong tinulungan ng binata. Pare, ayos ka lang ba? Sino ba yung mga yon? Bakit kanila binugbog? May atraso ka ba sa kanila? Tanong ni Alas. Natahimik naman si Raul at napatingin sa binata. Huwag ka na lang mangialam dito, pare. Baka madamay ka lang. Wika ni Raul. Natahimik si Alas sa sinabi ng binata at tinandaan nito ang muka ng mga bumugbog kay Raul. Kahit pilit siyang pinapaalis ng binata, hindi niya ito ginawa bagkus tinulungan nito si Raul na magpunta sa klinika upang gamutin ang mga sugat sa katawan. Saan ka ba nakatira? Ihatid na kita, mukhang nahihirapan ka na maglakad . Wika ni Alas. Nahiya naman si Raul at tinanggihan ang alok ng binata. Ngunit nagpumilit siya kaya wala na itong nagawa pa kundi ang isama si Alas sa tahanan. Nagulat si Alas dahil barong-barong lang ang tahanan ni Raul. Mga pinagtagpi-tagping yero at sako. Hindi na kita alokin pang pumasok sa loob . Nakakahiya kasi. Wika ni Raul. Naawa si Alas sa kalagayan ng binata kaya naman kagad niya itong inalok. Teka, ikaw lang bang mag-isa dito? Wala ka na bang mga magulang? Tsaka, wala ka na bang ibang bahay? Paano kung bumagyo? Tanong ni Alas. Nalungkot naman ang binata at malalim itong napabuntong hininga. Wala na akong mga magulang. Matagal na silang namayapa at nag-iisa na lang ako. Wala rin akong ibang matutuluyan dahil pinagtabuyan na ako ng mga kamag-anak namin . Tugon ni Raul. Nang dahil sa nangyari mas lalong naawa si Alas sa binata. Matapos ang pag-uusap na yon, nagpaalam na si Alas at kagad kwento nito sa mga magulang ang kalagayan ni Raul. Anak, huwag kang basta-basta na lang nagtitiwala, lalo na't hindi mo pa lubusang kilala yung Raul na yan. Wika ni Tatay Roel. Tama ang tatay mo. Alam kong nais mo lang tumulong pero sa ngayon, hindi namin papayagan ang nais mong patuloyin si Raul dito sa bahay natin, lalo na't hindi pa namin siya nakikilala. Dagdag pa ni Nanay Rose. Natahimik si Alas sa sinabi ng mga magulang. Sige po pa. Kikilalanin ko muna si Raul nang sa ganun, mapanatag po yung kalooban ninyo. Wika ni Alas. Napangiti ang mga magulang ng binata sa naging sagot nito. Ilang sandali pa. Nagpunta sa hardin si Alas at nakita nito si Mang Damian. Kaya kagad itong nakipagkwentuhan sa matanda. Alam mo, Alas, tama naman ang mga magulang mo. Huwag kang masyadong maging mabait dahil baka abusuhin ka ng ibang tao. Payo ni Mang Damian. Siguro nga, nasanay lang akong tumulong sa kapwa. Pero alam ko na mabuting tao si Raul. Tugon ni Alas. Kung ano ang sinasabi ng iyong puso, sundin mo. Pero gamitan mo ng matalinong pag-iisip
Mas mabuti kung ipapakilala mo muna yung si Raul sa mga magulang mo. Para naman makita nila kung anong klaseng tao ba yung kaibigan mo. Muling wika ni Mang Damian. Natahimik si Alas at nagpasalamat ito sa payo ng matanda. Kinabukasan, bumili ng maraming pagkain ang binata at binigay niya ito kay Raul. Labis na nagpasalamat ang binata kay Alas at buhat ng araw na yon. Palagi nang nagkakasama ang dalawa. Naging malapit sa isa't isa ang mga ito at nakita ni Alas na talagang mabuting tao ang kaibigan. Hanggang sa dinala ni Alas si Raul sa tahanan, ipinakilala sa mga magulang. Natuwa naman sila Nanay Rose nang makilala si Raul. Aba mabait ng bata itong si Raul. Nga pala kung ayos lang sa'yo pwede ko bang malaman kung ano ang nangyari sa mga magulang mo? Tanong ni Nanay Rose. Namatay po sa isang aksidente yung mga magulang ko. Masyado pa pong sariwa sa akin yung mga nangyari kaya may hirapan pa po akong ikwento sa inyo. Masakit pa rin po para sa akin yung pagkawala nila Tugon ni Raul. Napatango na lamang si Nanay Rose sa sinabi nito. Samantalang si Mang Damian naman, sumilip lamang at parabang kilala niya si Raul. Ngunit hindi niya matandaan kung paano niya ito nakilala. Gayunpaman, dahil hindi naman sigurado si Mang Damian, hindi na lamang nito sinabi pa sa pamilya ang napuna. Lalo na't baka nagkakamali lamang siya. Matapos ang pag-uusap ng pamilya ni Alas kay Raul, inalok nila ang binata na sa bahay na lamang nila ito tumira. Sobrang tuwa ang nararamdaman ni Alas dahil makakasama na niya ang kaibigan sa tahanan. Walang napunang mali ang pamilya kay Raul. Tuwang-tuwa ang mga ito sa binata dahil napakasipag. Isang araw binili na ng mag-asawa si Alas na ayusin ang silid at tumango naman ng binata. Gayunpaman, nang akmang mag-aayos na ang binata kagad nagpresenta si Raul. Pero baka pagalitan ako nila mama lalo na't sa akin nila inutos yun. Wika ni Alas. Hindi yan pare, ako ang bahala. Magpahinga ka na lang dyan. Tugon ni Raul. Wala nang nagawa pa si Alas kundi hayaan ang kaibigan. Ilang sandali ang lumipas, nakatulog si Alas dahil masama rin ang pakiramdam. Ngunit laking gulat niya nang bigla na lamang nagalit ang ina. Alas, anong nangyari? Bakit ganito? Hindi nakaayos. Hindi ba tinuruan na kita? Wika ni Nanay Rose. Kaagad namang hinarap ni Alas ang ina at nakita na imbes na maayos ay mas lalo pang gumulo. Tita, huwag niyo pong pagalitan si Alas. Kasi po, ako po yung nag-ayos dyan Wika ni Raul. Ano? Hindi ba't sa'yo ko inutos ito, Alas? Bakit mo pinapasa kay Raul? Tanong ni Nanay Rose. Sabi ko sa'yo Raul ako na lang yan tuloy napagalitan pa ako. Wika ni Alas. Anak, sa'yo inutos yan ng mama mo. Huwag mong sisihin si Raul. Sita ni Tatay Rowel. Napailing na lamang si Alas at sinimulan ng magayos. Makikita naman sa mukha ni Raul na tila sinisisi ang sarili dahil napagalitan ang kaibigan. Sa tingin ko po, perwisyo lang ako dito sa inyo. Mas mabuti po sigurong umalis na lang ako dito. Wika ni Raul. Nagulat si Ala sa sinabi ng kaibigan. Para bang kinukonsensya pa ito ni Raul. Gayunpaman,
Kagad itong kinausap ng mag-asawa at hindi ito pinaalis. Buhat ng araw na yon, palagi na lamang napapagalitan si Alas ng dahil kay Raul. Ngunit pilit pa din itong inuunawa ng binata dahil iniisip nitong nais lang bumawi ni Raul. Nang dahil sa palaging pagsisisi kay Alas, lumayo ang loob ng binata sa mga magulang at lumapit ito kay Mang Damian. Yan na nga bang sinasabi ko sa iyo, Alas? Hindi sa lahat ng oras makakatagpo tayo ng taong ibabalik ang kabutihan natin sa kanila. Wika ni Mang Damian. Di ko na din po alam, Mang Damian Palagi na lang po akong mali at tama si Raul Hindi ko alam pero para bang unti-unti niyang kinukuha yung mga bagay na para sa akin. Naiinggit siya sa tuwing meron ako na wala siya. Hindi ko maintindihan kung bakit siya ganun. Tugon ni Alas. Hindi nito lubos maisip na ang itinuring niyang kapatid. Ganun ang magiging trato sa kanya. Kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin at tutulungan kita. Ikaw na nga lang huy natitirang kakampi ko dito sa bahay Kung alam ko lang na ganito yung mangyayari, hindi na lang sana ako tumulong pa. Wika ni Alas. Kitang-kita ni Mang Damian ang lungkot sa mata ng binata. Kwinentuhan niya ito para maaliw. Ilang sandali tinawag si Alas ng ina at lumabas ang mga ito kasama si Raul. Nagpunta ang mga ito sa isang pasyalan. Hanggang sa bigla na lamang hinablot ng isang matandang pulubi si Nanay Rose. Layuan niyo ang binatang yan. Isa siyang demonyo. Sisirain niya ang mga buhay ninyo. Sigaw ng pulubi. Pilit nitong inilalayo si Nanay Rose kay Raul. Kaya naman itinulak ng binata ang pulubi upang mabitawan nito si Nanay Rose. Uy, bakit mo naman tinulak si Nanay Sita? Pwede mo naman siyang pagsabihan Wika ni Alas. Kilala mo ba yan? Siguro, inutusan mo siya para sabihin ang mga bagay na yun Akala ko ba kaibigan kita? Bakit parang sinisiraan mo na ako? Tanong ni Raul. Umiyak ito sa harapan nila at hindi makapaniwala si Alas sa lahat ng binibintang sa kanya ni Raul. Oo, kilala ko si Nanay Sita. Noon pa man binibigyan na namin siya ng pagkain. Pero hindi ko siya inutusan na sabihin ang mga bagay na yon. Lalo na't alam kong masasaktan ka. Bakit niya sasabihin sa akin yung bagay na yon? Huwag ka nang magsinungaling, Alas. Bakit? Ayaw mo na ba sa akin? Sige, aalis na lang ako sa bahay ninyo. Total, ampun lang naman ako Wika ni Raul. Natulala na lamang si Alas sa sinabi nito. Ngunit ang mas kinagulat ng binata dahil tila mas kinakampihan pa ng mga magulang si Raul kesa sa kanya. Anak naman, kung may tampuhan kayo ni Raul, hindi mo na sana pinaabot pa sa ganito. Wika ni Tatay Roel. Pero pa, hindi ko nga po inutusan si Nanay Sita. Maniwala naman ho kayo sa akin. Tugon ni Alas. Paano naman kami maniniwala sa iyo, anak? Nitong mga nakaraang araw palagi ka na lang nagsisinungaling sa amin ng mama mo. Muling wika ng ama. Ako po ba talaga yung nagsisinungaling? Wala ho akong ginagawang masama, tay. Wika ni Alas. Sa sobrang sama ng loob ay umalis ito sa harapan ng mga magulang. Hindi muna umuwi sa tahanan. Labis namang nag-aalala ang mag-asawa kaya hinanap ng mga ito si Alas. Ngunit kinagabihan umuwi rin ang binata.
Hindi na lamang ito pinagalitan ng mag-asawa at hinayaang magpahinga. Ngunit kinabukasan, hindi nila nakita si Ala sa silid nito. Kaya inisip ng mga magulang na tuluyan ng naglaya si Alas. Nako, kasalanan ko ito kaya umalis si Alas. Palagi ko na lang siyang sinisisi. Wika ni Raul. Kagad namang pinakalma ng mag-asawa ang binata. Sinimula ng mga itong hanapin si Alas ngunit hindi pa rin ito nakita. Hanggang sa lumipas ang 1 linggo. Palagi na lamang masama ang pakiramdam ni Nanay Rose. Kaya naman upang makampante nagpatingin ito sa doktor. At nalaman niyang nagdadalang tao siya. Tuwang-tuwa ang mag-asawa ngunit kagad ding nawala ang saya. Dahil magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita si Alas. Nasa na kaya ang anak natin? Paniguradong matutuwa siya kapag nalaman niyang magkakaroon siya ng kapatid. Wika ni Tatay Roel. Tahimik lamang si Raul habang pinapanood ang mag-asawa. Samantala, kinutuban na si Mang Damian na para bang may mali sa biglaang pagkawala ni Alas. Kaya naman ang lumabas si Raul. Kagad itong sinunda ng matanda. Laking gulat ni Mang Damian na magpunta sa abandonadong lugar si Raul at dito nalaman ng matanda ang kinaroroonan ni Alas. Walang iya ka. Itinuring kitang kaibigan at kapatid. Tapos ganitong igaganti mo sa akin? Wika ni Alas. Tumawa naman si Raul at masama nitong tinignan ng binata. Buntis ang nanay mo. May pagkain na ako. Kapag natapos kong patayin ang bata sa sinapupunan niya, isusunod na kita at magiging masaya kaming pamilya. Ako na ang magiging anak ng nanay at tatay mo. Tugon ni Raul. Nababaliw ka na. Anong kakainin ang sinasabi mo dyan? Demonyo ka! Sigaw ni Alas. Ilang sandali ang lumipas. Lumubog ang araw at nagpalit ng anyo si Raul bilang isang aswang. Dito napagtanto ni Damian kung saan niya nakita si Raul. Lahat ng ito ay matagal kong plinano. Noon pa man, pangarap ko na maging parte ng buhay mo. Lalo na nang mamatay ang mga magulang ko dahil sa pesteng hardinero niyong si Damian. Pinatay niya ang mga magulang ko. Pero salamat din sa kanya. Dahil magkakaroon na ako ng bagong pamilya. Wika ni Raul. Huwag mo nang idamay pa ang kapatid ko sa sinapupunan ni Mama. Ako na lang ang patayin mo. Pagmamakaawa ni Alas. Natawa naman si Raul sa sinabi ng binata. Hindi ko gagawin ang bagay na yan. Dahil mabango ang sanggol at magiging hadlang pa siya sa plano ko. Dapat ako lang ang anak ng mga magulang mo. Wika ni Raul. Matapos isiwalat ang lahat ng plano, umalis na si Raul. Hindi nito naramdaman ang presensya ni Mang Damian dahil gumamit ito ng orasyon. Nang tuluyang makaalis si Raul, kagad na nagpakita si Mang Damian kay Alas at tinanggalan ito ng tali. Bilisan natin bago pa tayo mahuli at magtagumpay si Raul sa binabalak niya. Wika ni Mang Damian. Hindi na nagtanong pa si Alas at dali-dali itong nagpunta sa tahanan. Pagkapasok ng bahay, kagad na hinanap ng binata ang ina at nakita nila itong mahimbing na natutulog. Samantalang si Raul naman, nakahanda na upang sipsipin ang dugo sa tiyan ni Nanay Rose. Kagad na hinataw ni Mang Damian ng buntot page ang aswang. Kaya naman napasigaw ito sa sakit at nagising ang mag-asawa.
Hinila ni Alas ang mga magulang at niyakap ang mga ito. Ma, pa, isang aswang pala si Raul. Siya ang nagtago sa akin sa isang bakanteng lugar. Tinano niya ang lahat ng to at balak niyang kainin ang magiging kapatid ko sa sinapupunan ni Mama. Wika ni Alas. Galit na galit si Raul dahil nabulilyaso ang plano. At paano ka naman nakatakas? Walang hiya ka, Alas. Papatayin kita! Wika ni Raul. Akmang susugurin nito si Alas pero mabilis na humarang si Mang Damian. Nakipagbuno sa kanya ang matanda. Tama nga ang hinala ko. Isa kang aswang. Dapat noon pa lang pinatay na kita. Wika ni Mang Damian. Ikaw ang dapat na pinatay ko noon pa dahil sinira mo ang plano ko. Kaya ngayon, papaslangin kitang matanda ka. Wika ni Raul. Nakalmot nito sa braso si Mang Damian at napasigaw sa sakit ang matanda. Mabilis na dinampot ni Alas ang buntot paging nabitawan ni Mang Damian. Hinampas nito si Raul ng paulit-ulit. Natigilan si Raul at napahandusay sa lapag. Tinulungan ni Alas na makatayo si Mang Damian. Ngunit kagad siyang niyakap nito nang bigla na lang umatake si Raul. Sa sobrang lakas ng suntok ng aswang, halos bumao ng kamay nito sa dibdib ng matanda. Dahilan kaya napahiga ito sa lupa. Takot na takot ang pamilya ngunit hindi nagpadaig si Alas. Paulit-ulit nitong pinagahampas sa likuran si Raul kaya naman nanghina ito. Alas, itarak mo sa puso niya ang punyal para mamatay ang halimaw na yan. Wika ni Mang Damian. Kagad na kinuha ni Alas ang punyal at tinarak yun sa puso ni Raul. Nanlaki ang mga mata nito at unti-unting naglaho. Bumagsak sa sahig ang bertud nito na kagad namang inapakan ng binata. Nang mamatay si Raul, nilapitan ni Alas si Mang Damian ngunit binawian na ito ng buhay. Labis ang pagsisising naramdaman ng pamilya dahil hindi sila nakinig kay Alas. Ngunit malaking pasasalamat nila dahil ni isa sa kanila ay walang napahamak. Matapos ang pangyayaring yun, hinanap ni Alas ang mga anak ni Mang Damian. Ibinigay sa mga ito ang ipon ng matanda. Nalungkot ang mga anak nang malamang wala na ang ama. Ganon din si Alas. Dahil wala na si Mang Damian na palagi niyang nakakausap at dumadamay sa kanya. Gayunpaman, nagpapasalamat ito dahil sa sakripisyo ng matanda. Kalaunan, nagsilang si Nanay Rose ng isang malusog na lalaki. Pinangalanan nila itong Damian. Maraming natutunan ang pamilya mula sa mga nangyari at dahil sa pagsubok na binigay sa kanila ng Diyos, mas lalong tumibay ang kanilang samahan at pagtitiwala sa isa't isa. Ang huli nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Tabub. Taong 2001. San Dionisio, Iloilo. Nang mga panahong ito, nasa sekundarya pa lamang si Tabub. Madalas na pinapagalitan ng ama dahil sa sobrang likot ng pag-iisip. Subalit gawa ng salat sa pamumuhay, tanging ito lamang ang kasakasama ng ama sa araw-araw na paghahanap buhay. Dahil si Tabub ang panganay sa dalawang magkapatid. Anak, huwag kang gagala ngayon ha. Mangunguha tayo ng mga sanga para sa talabahan. Kailangan nating ayusin ang mga nakahilerang kahoy at kawayan doon para maayos ang pagtutubuan ng talaba. Tsaka manghiram ka ng itakira Tio Fernando mo
Bagong hasa ang itak niya kahapon. Mas mainam yun ipang putol ng mga sanga. Utos ni Tatay Floro. Talabahan ang lugar kung saan nagpapatubo ng mga talaba. Bakod sa gilid ng pangpang o ilog. Tay, bakit pa po ako manghihiram? Di ba, kakahasa lang din sa atin. Saka nahihiya po ako manghiram kina Tiyo eh. Magagalit na naman yun. Kasi hindi naman natin binabalik kagad eh. Tugon ni Tabub. Ay, itong batang ito, oo. Hindi ka na nasanay sa tiyo mo. Ganun talaga yon. Pero ibabalik naman natin kaagad. Basta dali na. Tatanghaliin na tayo. Wika ni Tatay Floro. Mag-aalas 7 na ng araw na yon. Pinuntahan ni Tabub ang bahay ng tiyuhin. Ngunit sa kasamaang palad ay walang tao sa tahanan nito. Kaya binalak ng binatang kunin ang itak ng hindi nagpapaalam. Nangakbang kukunin na niya ang itak. May napansin itong mga kakaibang bagay sa papag. Napapaisip si Tabub kung bakit nangungulekta ang tiyuhin niya ng mga bao. At nakahilera ito sa mismong papag kung saan nakalagay ang itak. Dala ng kuryosidad. Pakiramdam niya ay may nag-uudyok na laruin ng mga ito. Yun na nga ang nangyari. Pasayaw-sayaw pa si Tabub habang pinagtatambo ang mga bao. Hindi naman siya nagtagal dahil kagad niyang naalala ang pakay sa lugar. Kinuha ng binata ang itak nang hindi man lang nagpapaalam sa tiyuhin. Tay, tara na ho. Kinuha ko na lang po itong itak kasi wala pong tao sa bahay nila Tiyo eh. Hindi naman po nakasarado yung pinto kaya kinuha ko na. Ibabalik ko din po ito maya-maya pag uwi natin. Wika ni Tabub. Siya, sige. Magbaong ka lang ng tubig sa maliit na galon, anak. Sobrang init ngayong araw. Hindi naman tayo magtatagal. Baka maya-maya nandyan na yung nanay mo galing kila lola mo at walang tao ang bahay. Tugon ng ama. Tuwing Sabado ay umuwi sa tahanan ng lolo't lola ang nanay at kapatid para dalawin ang mga ito. Naiiwan sila ng tatay dahil marami itong ginagawa at kailangan ng katuwang. Meron namang pagkakataon na salitan sila ng kapatid sa pagsama sa ina. Nangakmang kukuha na siya ng galon para lagyan ng tubig. Nagulat siya nang makita ang kanyang kamay. Itinaas niya ito sabay tawag sa ama dahil biglaang may mga maliliit na butlig na tumutubo at namamaga. Dahil sa sigaw ni Tabub, nagmamadaling napasugod ang ama sa sobrang pag-aalala. Na paano ka bang bata ka? Kung makasigaw akala mo na Hindi na natapos ang pagsasalita ng ama nang makita ang nangyari sa kamay ng anak. Umiiyak na si Tabub dahil sa takot. Pinatahan ito ng ama at pinaupo muna sa upuang gawa sa kawayan. Tinitigang mabuti kung napano ba ang kamay ng anak. Nang bigla nitong naalala kung saan nanggaling si Tabub. Anak, anong ginawa mo bago mo kinuha ang itak kina Tiyo mo? May nagalaw ka ba sa bahay niya? Tanong ni Tatay Floro. Wala naman hutay. May nakita po ako mga nakataob na bao doon sa may papag. Sa nilalagyan niya ng itak. Tay, pinukpok ko lang naman po yung mga yun eh. Para po kasing ang ganda po nilang pukpukin. Tugon ni Tabub. Naku, nalintik na. Babalik tayo kina Tiyo mo. Hindi na muna tayo aalis ngayon. Sa kakulitan mo yan kaya ka naparusahan. Ako na ang kakausap sa tiyuhin mo. Ay, nakong bata ito. Wika ni Tatay Floro. Pagkarating sa tahanan ng tiyuhin, nadat na nila itong nakaupo sa may papag habang kaharap ang mga bao. Akmang tatawagin na sana ng tatay ang tiyuhin.
Nang napansin nilang dalawa na kinakausap ng tiyuhin ang bao, habang tawa ng tawa, bigla itong napalingon sa kanila. Dahil naramdaman nito ang kanilang pagdating, tinawag silang nakatawa pa rin ang muka. Inaasahan ko na ang pagdating ninyo. Hindi ko na itatago pa ang mga kaibigan ko. Ito yata ang sadya ninyo eh. Wika ni Tio Fernando. Sino mga kaibigan mo? Diyos ko naman, ang sabi ko sa'yo mag-asawa ka na nang hindi ka nalulungkot dito sa bahay mo. Hoy Fernando, alam mong tayo na lang ang magkasama ha. Minsan ka na lang dumalaw sa bahay namin. Dinibdib mo na itong mga Napatigil sa pagsermon sa kapatid ng ama nang makita na lumundag ng papag ang bao at lumapit sa kanila. Halos mahimatay si Tatay Floro ng mga oras na yun. Hindi niya inaasahan na ang kapatid niyang si Fernando nagkaroon ng mga kaibigang nakakatakot ang figura. Kaunting description lamang sa lugar. Ang tahanan ni Tio Fernando ay nasa taas ng bundok. Merong ilog sa ibaba. Sila ang nagmamay-ari ng lugar, kaya wala silang kapitbahay. Hindi din dayuhin ang lugar dahil sa mga usap-usapan sa baryo na maraming mga nakatirang elemento. Sa pagpapatuloy ng kwento, matagal na palang alam ni Tatay Floro ang lihim ng kapatid. Ngunit hindi niya sinubukang kausapin si Tio Fernando. Ito ang kasakasama niya sa tahanan mula nang mawala ang mga magulang. Hindi naman ito mapanakit ngunit mailap sa mga tao. Natsyempo lang na nagpapahinga ito sa papag ng nadatna ni Tabub. kung hindi sa kalikutan mong bata ka, hindi ka naman magkakaganyan. Halika at hawakan mo nga ito. Wika ni Tio Fernando. Aanhin ko naman po to, Tio. Ano po ba to? Pulot? Tanong ni Tabub. Ibigay mo ito sa unang baon na pinugpog mo. Ito ang gustong gusto nilang pagkain. Para bigyan ka ng lunas para dyan sa kamay mo. Humingi ka din ng tawad at ibigay mo to tanda ng sensibilidad mo. Dalian mo na. Hindi yan sila mananatili sa papag ko. Utos ni Tio Fernando. Malayo ang distansya ng tiyo at ama ni Tabub sa kinaroroonan. Habang kaharap ang mga nilalang, hindi niya maiwasang matakot dahil sa pagmumukha ng mga ito. Kapag nakatayo ay kawangis ito ng palaka. Ibinigay niya dito ang pulot at bilang kapalit. Binigyan siya nito ng kulay berdeng likido. Hindi ito nagsasalita at nakatitig lamang sa kanya. Ngunit may kung anong bulong ang narinig niya na nagsasabing ipahid niya ang likido sa kamay. Nagulat siya nang biglang nawala ang kung anong pamamaga ng kamay. Lumingon siya sa kinaroroonan ng tatay at tiyuhin. Itinaas ang kamay bilang tanda ng pagaling. Napatango na lamang sa kanya ang mga ito. Sabay senyas ng tiyuhin na lumabas na nang makauwi na din sila ng ama. Loro, sekreto lang ito na namamagitan sa atin at ng anak mo. Hindi ito para ipagsabi sa kung kanino. Sila ang mga nilalang na hindi natin maiisip na naninirahan sa mundo. Kapatid ko, alam kong nag-aalala ka sa akin. Pero sa oras na ito, hindi na ako makakapanatili pa sa lugar. Ayaw na mga nilalang na may nakakakita sa kanila. Kaya gusto na nila ako isama. Matagal ko na sanang gagawin yun kaso inaalala kita eh. Pero panahon na din ang nagsasabi. Wika ni Tio Fernando. Ano bang pinagsasasabi mo, Fernando? Dalawa na lang tayong nabubuhay na magkapatid. Iiwanan mo pa ako? Tanong ni Tatay Floro. Sabay yakap sa kapatid. Hindi naman ako mawawala eh.
Sasamahan ko lang sila pabalik sa mundo nila. Magtiwala ka lang at makakabalik din ako. Sige na, Floro. Iuwi mo na ang anak mo. Naghihintay na ang asawa mo sa tahanan ninyo. Wika ni Tio Fernando. Masama ang loob ni Tatay Florong tumalikod sa bahay ng kapatid. Bilang respeto sa pasya ni Tio Fernando, sinunod ni Tatay Floro ang bilin nito. Hanggang sa dumaan na ang araw, buwan, taon hanggang sa kasalukuyan. Nakapagtapos na si Tabub ng pag-aaral at nasa ibang bansa na ito ngayon. May edad na ang ama at palagi pa rin itong naaalala ang kapatid. Palaging umaasa na balang araw ay makapiling itong muli. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.